Ngayong araw po i-inquest ang tatlong suspect na nang-hold up at pumatay sa isang TNVS driver. At sa autopsy report, lumalabas na 2 beses sinaksak sa kaliwang dibdib ang biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Nakatutok si Nico Wahe. Alas 5 ng hapon kanina nang ma-inquest sa DOJ para sa kasong robbery with homicide ang tatlong suspect na pumatay kay Raymond Cabrera, ang TNVS driver na nawala noong Mayo at natagpuan ng bangkay kahapon sa Zaragoza, Nueva Ecija. Mismong mga suspect ang nagturo ng kinaroroonan ng katawan matapos silang sumuko. Matapos ang inquest ay dinala sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City ang tatlong suspect. Sa autopsy report, lumalabas na 2 beses sinaksak sa kaliwang dibdib si Cabrera na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kitchen knife umano ang ginamit sa pagsaksak at hinahanap pa rin ito ng NBI. Nasa advanced decomposing stage na rin daw ang katawan at inuuod. 90% na raw na siguradong ito ang nawawalang si Cabrera. Yan ay matapos i-identify mismo ng kanyang anak ang sapatos na suot nito at maging ang screw nito sa braso. Positively identified siya through yung sapatos niya, yung mga gamit niya. Plus, meron siyang screw sa may braso at saka sa arms nung maaksidente siya. So yung mga yun ay na positively identify siya ng kanyang anak na siya ngayon. DNA test result na lang daw ang hinihintay. Pero ito turn over na raw ng NBI ang katawan sa pamilya. Bandang alas 6 kahapon, nakremate ang labi ng biktima sa Tarlac City at dinala sa isang punerarya sa Zaragoza, Nueva Ecija. Sa Lunes, inaasahang kukunin ng mga kaanak ng biktima ang kanyang labi. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Pansamantalang sinuspindi ang operasyon ng isang flight school matapos bumagsak ang isa sa kanilang training aircraft sa Zambales. Nagpapagaling sa ospital ang piloto at 3 estudyante. Nakatutok si JP Soriano. Nagtulong-tulong ang mga residente at otoridad sa pagsagi sa mga sakay ng bumagsak na training aircraft ng isang flying school sa Iba, Zambales. Lula nito ang isang piloto na flight instructor at 3 pang sakay na mga student pilot. Agad silang dinala sa ospital at patuloy na nagpapagaling. Ayon sa PNP Aviation Security Group, mag-aalas 9 ng umaga kahapon, lumipad ang training aircraft mula Iba, Zambales nang bumagsak sa isang agricultural area. Ipinatawag ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga opisyal ng flight school at pansamantalang sinuspinde ang operasyon habang isinasagawa ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Tila naging waterfalls ang gilid ng Cannon Road dahil sa pag-agos ng tubig mula sa bundok. Binahari ng ilang lugar sa Iloilo at Davao City. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional. Sakuhan ng motoristang ito habang binabagtas ang kahabaan ng Cannon Road sa Benguet. Nagmistulang waterfalls na ang gilid ng kalsada dahil sa tubig ulang bumabagsak mula sa bundok. Bahagyaring bumigat ang daloy ng trapiko sa pag-iwas ng mga motorista sa bahaging binabagsakan ng tubig. Abiso ng otoridad, dumaan na muna sa Marcos Highway lalo na kung maulan. Nasa halos 400 residente ang inilikas bunsod na mataas na baha kagabi sa Haro, Iloilo City. Ang itinuturong dahilan ang pag-apaw ng tubig sa irrigation canal. Humupa rin ang baha at nagsiuwian na rin ang mga lumikas. Ganyan din ang naging sitwasyon sa Bacolod City kagabi. Makikitang dahan-dahan lang ang takbo ng ilang motorista dahil sa baha. 9 na barangay ang apektado ayon sa CDRRMO. Nagsagawa na ng rescue operations ang lokal na pamahalaan at ilang volunteer kaninang madaling araw. Rumagasa ang baha at nagsitumbahan naman ang ilang puno sa Davao City kagabi, bunsod na malakas na ulan at hangin. Para sa GMA Integrated News, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namatakan yan sa layong 2,050 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Pero ayon sa Pag-asa, maliit ang tsansa na pumasok yan sa PAR dahil dahan-dahan itong lumalayo. Sa ngayon, patuloy na magpapaulan sa buong bansa ang southwest monsoon o habagat. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas ang light to intense rains bukas sa hilagang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Kalinga. Posible ring ulanin ang ilang lugar sa Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. May chance rin ng light to intense rains bukas sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao pagdating ng hapon.
Light to moderate rains naman ang posibleng maranasan bukas sa Metro Manila. Hindi lang daw langit at dagat ang kulay blue sa Cagayan, pati na ang mga nalambat kamakailan ng mga dikya na kung tawagin ay lulu. Bakit blue ang mga lulu? Kuya Kim, ano na? Tiyak luluwa ang inyong mga mata sa nalambat na mga mangingisdang ito mula Pamplona, Cagayan. Hindi lang mga isda, kundi napakaraming kulay asul na dikya. O kung tawagin sa kanilang probinsya, lulu. Madalas po akong nagbibideo sa mga nagdadaklis, which is yung dragnet fishing. Yung lambat nila is, akala po namin isda, yun pala is mga jellyfish na. Ang mga lulu, madalas daw lumilitaw sa mga dagat ng Cagayan tuwing Hunyo at Hulyo. Pero ang comment section na in-upload ng video ni Oliver, halos malunod sa tanong. Bakit daw walang takot na hinahawakan ng mga mangingisda ang lulu? Hindi raw ba ito delikado? Pag natalsikan ka, makati lang siya, lalo na po sa mga sensitive na area. Sanay na po mula pagkabata, alam na po namin na jellyfish po yun. Kuya Kim, ano na? Ang mga lulu, kilala rin daw sa tawag na jelly blubber o blue blubber jellyfish. Binansagan man silang blue blubber, pero meron ding mga species ng tikyang ito na kulay puti o brown. Ang kanilang kulay nakadepende sa algae na kanilang kinakain. Di tulad sa napakadelikadong box jellyfish, mild lang daw ang sting ng mga lulu. Pero maaari pa rin daw ito magdulot ng rashes kung maraming beses mas sting nito. Kapag mayroong direct contact sa skin, so nagkakaroon ng allergic reaction. Depende sa toxins na present. But ang pinakamadaling prevention for that is ibabad lang sa suka for 15 seconds. Kaya mainam pa rin na iwasan ng mga ito kung makakakita nito sa dagat. It's also an indicator na there could be ecological imbalance. Indicator na parang kukonti na yung mga natural predators. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Walang pag-aalinlangan na pumasok ang batang yan sa loob ng isang claw machine sa isang shopping center sa Mason, Ohio, sa Amerika. Nakita pa ang bata ng isang lalaki bago ito tuluyang nakapasok sa machine. Ilang sandali lang naabutan ng nanay ng bata ang kanyang anak na na-stuck na pala sa loob. Sinubukan pa siyang ilabas pero bigo ang kanyang nanay. Para mailabas ang bata, dinala pa ang machine sa isang shop. Doon kinalas ang claw machine at saka nakalabas ang bata. Ligtas na ang bata na hindi naman nasaktan. Nabulabog ng sunog ang ilang residenteng nakatira sa isang gusali sa Binondo, Maynila. Ang mga bumbero kailangan pagsirain ng gate para makapasok sa gusali. Nakatutok si Jomer Apresto. Sunog ang gumising sa mga residente ng gusaling yan sa Barangay 282, Binondo, Maynila, mag-aalas 5 ng madaling araw kanina. Ang may-ari ng katabing karinderya na si Remy Kendoza, paalis na sana para mamalengke nang mapansin na nasusunog ang katabing gusali. Agad daw niyang binuksan ang fire exit ng kanyang kainan para makapasok ang mga bumbero. Mamamalingki sana kami. Ngayon may naglalagotokan. Pagdating dito, pagtingin namin yun nga, umaano na. May mga nasusunog na. Nandiyon po yung mga gamit namin. Naglikas din po kami kasi mahirap na. Winasak na rin ang mga bumbero ang maliit na gate na ito para makapasok ang iba pang bumbero. Tumagal ng mahigit 1 oras ang sunog bago naapula, dakong alas 6:06 ng umaga. Hindi naman nadamay ang mga katabing gusali pero gumapang ang usok. Mabutit kaagad na nakalikas sa mga residente roon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa unang alarma ang sunog. Walang napaulat na namatay o nasugatan sa insidente. Patuloy ang investigasyon ng BFP kung magkano ang halaga ng pinsala sa ari-arian at kung ano ang pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Nasa basketball pa rin ang puso ng dating Gilas Pilipinas captain na si Jimmy Alapag. Kabilang po siya sa coaching staff ng NBA team na Sacramento Kings. Nakatutok si Martin Javier. Dating kapitan ng Gilas Pilipinas, ngayon ay patuloy pa rin ang paggabay sa mga batang manlalaro. Si The Mighty Mouse Jimmy Alapag ay kabilang sa coaching staff ng isa sa mga kupunan dito sa nagaganap na NBA Summer League 2025 sa Las Vegas.
itinuturing na legend sa Philippine basketball. Ang kanyang kaalaman sa larangan, ibinabahagi sa Sacramento Kings. Bilang player development coach sa 3 taon, bahagi siya ng Summer League coaching staff ng team na dumayo sa Las Vegas para sa torneo. It's a huge blessing, Martin. I'm extremely thankful to still be on board and still be here in the NBA. Excited to be here at Summer League. We've got a great young group, so looking forward to continue working with them. Good first win, but we want to continue to get better. We have a big challenge coming up in our next game on Saturday, so we'll keep working and see what happens. Bilang player development coach, nakatutok siya sa ilang manlalaro para maabot ang kanilang potensyal. I helped with a lot of the offensive scouts during the NBA season, as well as working with certain guys on our team. In the past, it's been Davion Mitchell. I continue to work with Keon Ellis, and then now for this upcoming year, I'll be with Devin Carter. Ayon kay Coach Jimmy, malaki ang papel ng paglalaro niya sa Pilipinas sa kanyang tinatahak na landas ngayon. Nakafocus siya sa overall improvement ng kanyang kupunan. It allows me to, when I'm helping these guys, reflect on some of my past experiences, be able to translate that to helping the guys that are here. The thing that I'm excited about the most is just, an opportunity to get better. Hopefully we'll give ourselves that chance going into next year. Mula sa Las Vegas, Nevada, ako si Martin Javier, nakatutok 24 oras. Nagliyab ang isang motorsiklo sa gitna ng kalsada sa Lawag City sa Ilocos Norte kahapon. Sakto may mga bumbero na nasa lugar kaya't agad nilang nirespondihan ang sunog. Ayon sa mga bumbero, hindi nasaktan ang driver na agad na nakababa nang mapansin niyang mainit at nasusunog na ang makina ng tricycle. Patuloy na inaalam ang sanhi ng sunog. On to the next project na sina Sofia Pablo at Allen Ansay na mapapanood this time sa big screen. And what's next for Anton Vinson matapos ang kanyang unang project na Mga Batang Riles? Narito ang aking chika. Sinulit ni na Sofia Pablo at Allen Ansay, aka Team Althea, ang kanilang time lalo't nagpe-prepare na sila for their next project after ng successful run ng seryeng Prinsesa ng City Jail. This time, exploring new territories at hindi na sa telebisyon. Meron kaming upcoming movies. Yes, movies na gagawin. Yes, movies with an S. Hindi lang isa. So, exciting siya kasi excited din kami sa mga makakasama namin. Ang first movie na kanilang gagawin, panibagong genre din para sa kanila. It's horror. So, abangan! And also, ngayon talaga, mapapansin nyo sa amin ni Sophie, sasabay na sa akin si Sophie sa pag-gym kasi medyo pinagpa-prep siya for our next show na hindi pa pwede sabihin. Si Anton Vinson naman, very thankful sa naging pagtanggap ng mga manonood sa kanya sa unang project niyang Ang Mga Batang Riles. Ipinakilala na rin siya sa Saturday afternoon school drama na Maka Next Chapter, kung saan kasama niya ang co-star niya sa Mga Batang Riles na si Rahil Birria at Campus Cuties 2025 Grand Winner Mad Ramos. Hindi ko po ini-expect yun eh. Pero grabe po yung pagtulong sa akin ng Maka kasi... Ano mo raw yung pagiging Batang Riles mo sa Maka? Yun na nga eh. Parang naging bully ako, naging mabait, tapos naging bully. Parang gusto ko munang gumulpi sa mga Maka na yan. Team Dusby o Team Wilka ba kayo? Masayang nagbanding ang PBB housemates sa isang na sina Will Ashley at Bianca De Vera sa isang benefit gig. May paayuda rin ang Dusby duo sa kanilang shippers dahil sa isang fan meet, ibinunyag ni Dustin Yu na may promise daw siya kay Bianca. Alamin yan sa chika ni Athena Imperial. Full support ang PBB Celebrity Collab Edition housemates na sina Will Ashley at Bianca De Vera sa special fundraising gig with OPM artists for the benefit of animal welfare. Ginanap ito kagabi sa UP Village sa Quezon City na dinaluhan ng Will Catcher Community o ang supporters nila Will at Bianca. Parehong animal lovers sina Bianca at Will. Cat person si Will. Ngayon po, nasa bahay, dalawang pusa. Super na-miss mo yun? Super, grabe. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa rin nakakita kasi hindi pa ako nakakauwi. Si Bianca naman, malapit sa mga aso.
Matatanda ang pinagbigyan ni Kuyang Dalawin ni Bianca ang fur baby niyang si Peach nang pumanaw ito habang nasa loob pa ng bahay ni Kuya si Bianca. Seeing all of this right now, I'm sure she's very, very proud at nararamdaman ko rin yung pagmamahal para sa kanya kahit na nasa heaven na siya. Kagabi, nakasalamuhan ng dalawa ang Ambassadogs at Diplocat ng Potion Project Foundation Incorporated. Obvious ang closeness ng dalawa habang nag-e-enjoy sa event. Ano naman kaya ang masasabi nila sa nag-trend nilang video when they hugged each other during the big night? Nagulat po ako nung nakita ko na talaga nag-trending siya. But at the same time, sobrang grateful po ako na maraming tao talaga yung sumusuporta sa amin ni Bianca. It was a beautiful moment shared and we're so happy to na minahal din yun ng tao. Giving Dasby ayuda naman ang pagdalo ni Bianca with Dustin Yu sa isang fan meet. I made a promise to Bianca. Wala pa nga eh. I made a promise to Bianca na through thick or thin, I'll be here for you. Ako rin naman, I made a promise to him. Sabi ko sa kanya, outside, kung kakailanganing ipaglaban ko siya sa buong mundo, gagawin ko. As duos. Hinarana pa ni Dustin si Bianca na lalong nagpakilig sa kanilang shippers. Ilang beses na naging emosyonal ang duo habang pinapanood ang kanilang pinagdaanan sa bahay ni Kuya. Naging emosyonal si Bianca nang mag-donate ang kanilang official fan group para sa Animal Kingdom Foundation. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Mapapanood na ngayong gabi ang Beyond 75 The GMA Anniversary Special. Ang mga Kapuso stars na dumalo, nag-shine bright like a diamond sa Diamond Anniversary ng Kapuso Network. All out at concert level na performances at ilang kaabang-abang na collaborations ang mapapanood. May special guest pa. Mapapanood ito mamayang 7:15 p.m. sa GMA, GMA Pinoy TV, GMA Network YouTube channel at iba pang GMA online platforms. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan.